Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. It's been a while. Matagal-tagal din po akong nawala sa paggawa ng tutorials, ng video reviews, and also song covers. Kasi po maraming nangyari, maraming realizations and everything. Kaya ngayon, I'll be sharing with you guys yung isa sa mga kinabisihan ko lately. At yun ay ang pagpapakasal. So today, I'll be sharing as much as I can yung step-by-step process sa pagkuha ng marriage license, which is very necessary kasi kung wala pong marriage license, hindi talaga makakapagpakasal at all. So disclaimer lang po, yung mga requirements, fees, and process na i-share ko po sa video na ito ay base lamang po sa aming naging experience sa Antipolo, and possible po na magkakaiba, especially yung prices, yung processing time, and requirements, depende po sa city o municipality kung saan po kayo magfa-file. So first thing na ginawa namin ay pumunta po kami sa munisipyo kung saan po kami nakatira at kumuha ng list of requirements. So bawat city po kasi, bawat municipality ay iba-iba ng requirements. So it's better na i-check nyo po muna yung mga requirements dun sa city kung saan po kayo magfa-file. In our case naman po, si fiancé, now my husband, taga Antipolo po siya. Ako po ay taga Angono, Rizal. But since mas malapit po sa amin yung munisipyo ng Antipolo, doon po kami nag-file. Okay lang po yon as long as sa inyong dalawa ay taga doon sa lugar na yun, pwede po kayong mag-file doon ng marriage license. So ayan po yung list of requirements. Ito po yung mga pinakuha sa amin, pina-prepare. First ay ang Senomar na makukuha po ito sa PSA. Pwede kayo mag-order online or pwede po kayong pumunta sa PSA office mismo. So sa amin, since malapit lang din po sa amin yung PSA office, pumunta na lang po kami doon. Mas mura yung babayaran. I think doble yung babayaran kapag in-order mo siya online. Pero very convenient naman talaga. So, take note po na ang Senomar, meron lang po itong up to 6 months validity. So, kapag kukuha po kayo nito, wag masyadong maaga para hindi sayang ang inyong pagkuha. Okay, next ay ang original PSA birth certificate. So, kailangan po ay original ang dadalhin natin sa munisipyo. So, bago po tayo pumunta doon, mas maganda na ipa-photocopy na po natin yung mga documents na meron tayo. At least 2 copies. Next, pinaghanda rin po kami ng 1x1 picture. And next po ay ang sedula. So, sa case po namin, kumuha rin kami ng sedula doon sa Antipolo City Hall. Of course, may payment po ang sedula. If I'm not mistaken, ito po ay depende sa salary na tinatanggap nyo every month. So, doon po sila magbabase kung magkano po yung babayaran nyo sa sedula because ito po ay tax. Ang payment po sa pagkuha ng marriage license sa aming lugar ay 390 pesos. At kailangan po ng personal appearance. Kailangan dalawa kayong pupunta kapag ipapasa nyo na po yung mga requirements. Dahil kayo po ay mag-fill out at magpipirma ng maraming papers. So, sa amin pong experience, 3 copies po yung aming sinagutan. And may pipirmahan po doon. Kailangan po maayos yung pagkakasulat, hindi bura-bura, or kung magkakaroon man ng erasure, make sure na malinis pa rin and presentable pa din yung form na fill outan natin. And then, kapag okay na po lahat ng requirements, pwede na po kayong magpa-schedule para sa PMOC, Pre-Marriage Orientation and Counseling. So, hindi ko lang po sure kung ganito din sa ibang mga cities. Pero sa amin po kasi dito sa Antipolo City, bago kami nakapagpa-schedule ng PMOC, may pinasagutan muna sa amin na questionnaire. So, ito pong questionnaire na to, gulat na gulat talaga ako kasi parang 3 pages siya na back-to-back. So, nag-exam muna kami bago nakapagpa-schedule for the PMOC. And honestly, nakakapagod siya. Siguro mga
1 hour din namin siyang sinagutan. Pero isa 'to sa mga nagustuhan ko sa buong process. Kasi ang purpose talaga ng questionnaire na 'to or yung exam na 'to ay para mapag-usapan niyo yung mga importanteng bagay bago kayo magpakasal. So yung format po niya ay pipili ka kung agree, disagree, or neutral. Tapos, kailangan mong i-explain kung bakit yun yung sagot mo. Kung bakit ka agree, kung bakit ka disagree, or neutral. So, may iba-iba po kasi siyang topics. May topic about sa religion, sa intimacy, relationship, love language. So, nandun na lahat ng mga dapat niyong mapag-usapan bago kayo ikasal. So, halimbawa, sa religion, may tanong doon na agree ka ba or sang-ayon ka ba na ang magiging relihiyon ng mga anak ninyo ay susunod sa tatay o base sa relihiyon ng tatay? And then meron ding question about intimacy na sang-ayon ka ba na ang pakikipagtalik ay karapatan ng asawa na dapat paghandaan ng mga pagpartner? Something like that. Mapapaisip talaga kayo kasi dun pa lang makikita nyo kung aligned ba talaga yung values ninyo at yung expectations ninyo sa isa't isa. So, in our experience, yung exam na yon or yung questionnaire na yon, sineryoso talaga namin siya. Hindi namin siya ginawang trip-trip lang. Talagang nag-usap kami, pinag-usapan namin na payag ka ba ng ganito, payag ka ba ng ganyan, ito ba yung love language mo or so. And after namin masubmit yung questionnaire na yon, nakapag-schedule na po kami para sa PMOC seminar. So since pareho po kaming 25 years old and above, half day lang po yung naging seminar namin. Maagang natapos yung batch namin kasi wala pong late. Alam ko meron pang additional seminar para sa mga 24 years old below. Hindi ko lang po alam kung ano yung tawag doon. And sa amin pong seminar, honestly, sobrang ganda. Shout out sa mga counselors ng Antipolo. Very informative yung discussion. And yung pinaka nagustuhan ko ay hindi talaga sinugarcoat ang marriage o pagpapakasal. Talagang nire-real talk kayo kung ano ang realidad ng buhay may asawa. And diniscuss din po doon yung iba't ibang aspeto ng marriage when it comes to emotional preparation, physical, mental, financial responsibilities, and spiritual preparation. So, yung pinakahuling counselor po namin ay isang pastor. Sobrang tumatak sa akin yung message niya. Kasi ramdam mo talaga yung sincerity habang nagsasalita siya na hindi nga biro yung tatahaking buhay, lalo na kung pinaplano niyong magkaroon ng anak. Kasi kawawa yung magiging asawa at yung mga anak natin in the future kung papasok tayo sa marriage na hindi tayo seryoso sa responsibilidad or hindi ka willing ibigay yung 100% mo para sa bubuuin mong pamilya. Kasi magiging selfless ka talaga. So, after the seminar, nirelease na agad yung certificates namin. And pagkatapos po nun, pinasa na namin. And naghintay na lang po kami ng 11 days bago maklaim ang marriage license. So, tatandaan po natin na ang marriage license ay valid lang po for 120 days. So, siguraduhin po natin na ang ating wedding date ay pasok sa validity period ng ating marriage license. And that's it. Yun po ang aming naging experience sa pagkuha ng marriage license sa pag-attend ng PMOC. So I hope na may natutunan po kayo sa ating video. And if you have any questions, feel free to comment down below. I'll do my best to answer based on our experience. And don't forget to like, comment, and subscribe if you found this video helpful. Thank you so much for watching. Ingat at paalam!